So ito na nga ang part 2. Kahapon pinag-usapan natin ang cost of living ko dito sa Washington DC. Ngayon naman pag-uusapan natin ang quality of life ko dito sa DC. Una, maganda ang quality of life natin kasi aaminin ko sa inyo, kuripot ako. Ako yung pinakakuripot sa amin. Si Angel yung sunod. Pero hindi nga, pero dapat talaga marunong ka mag-save. Kasi nga, 'di ba, kung may tinanim, may aanihin. And as a tip, you need to have an idea kung ano yung priorities mo. Better yet, kung ano yung top 3 priorities mo para sa quality of life mo. Iba-iba yan every person. At prangkahan na, ang priority ko, kaya ako talaga nagtitipid at nag-iipon, ito yung top 3. Family, security, at saka medyo maluho ako minsan. Tapos diba, doon sa previous video natin, doon sa cost of living, nakakasave ako ng $882 per month dito sa DC compared sa New York. Yun yung nasisave ko doon sa studio na difference, pati na rin doon sa train kasi nga wala akong binabayaran ng train dito. Kasi nga, number 1, family, ginagamit ko yung budget na yon to see my family sa New York. Katulad ng nagbabas ako, $50 lang, kumpara kung magte-train ka na around $100 to $200. Pangalawa, security. Kasi nga 'di ba 46 years old na ako. So kailangan ko pag-isipan yung retirement ko. Since conservative investor ako, ini-invest ko siya sa CD. So yun, isipin mo kung ano yung investment na talaga makakatulong para sa iyo.